Good day everyone, especially to Ma'am Loida A. Dalen. And for today, I will report my topic about training and development. Introduction. Both training and development are essential to achieve success in today's organizations. In order to have an edge over the rival organizations, the managers must see to it that their human resources have necessary knowledge and expertise. Training and development work toward this end by providing continuous learning activities and opportunities. So, ang both kuno training and development is importante siya para ma-achieve nimo ang success sa imuhang organization. Importante ka siya, so para ma-achieve nimo nga naa kay edge or kanang naa kay labaw sa imuhang mga karibal or sa imong mga kakompetensya nga organization, dapat ang imuhang manager makakita or makahibaw siya nga ang inyong human resources or ang inyong mga tao is naay necessary nga knowledge or dapat naa siya kahibaw and kaalam or expertise. And then, training and development work toward this end by providing continuous learning activities and opportunities. So, ang pag-train nimo o pag-develop nimo, mag-work siya hangtod, tungod kay mag-provide siya og continuous nga learning activities or kahibaw, or mapun-an ang nga knowledge sa imuhang gina-train, and napay sila yung mga opportunity nga makitaan or mo provide sila og opportunity. And then, the typical scope of training covers the following procedures. So, una, conducting the training needs assessment. So, dapat, una ni mong buhaton is mag-conduct ka aning training needs assessment. So, ang training needs assessment must be done systematically to determine if training is truly necessary. So, kaning training needs assessment daw is dapat kuno nga ibuhatan siya systematically para mahibaw-an nimo kung ang training ba kinahanglan pa ba siya or di na. Kay for example, if imuhang gina-train is kahibaw na siya anang butanga and then ang imuha pong gipa-train niya or ang imuhang gi-teach niya is kahibaw na siya. So, di siya mo grow or di siya mo improve or di na niya need. Maybe, you should determine first if kung training, kana nga training, specific training is kinahanglan pa ba na niya. Then, managers must or should examine first the business environment, including economic, strategic, and technological changes. So, ang manager is mao man ay mo handle diba sa mga trainees. So sila dapat makahibaw or before sila mo pa-train, dapat ilahas ang i-examine una ang business environment. Ang environment sa inyong negosyo kung unsa nga mga training ang dapat niya nga ihatag nga kanang connected ba siya sa inyong environment. Then including is ang economic, strategic, and technological changes. They must analyze the organization, tasks, and individual employees. So, ang manager dapat is, before siya muhatag og training, dapat i-just ang i-analyze ang organization ug unsa nga klase ang inyong business, unsa ang mga trabahoon, ug unsa ang klase sa tao nga imuhang gi-hire or imong i-train. Kay for example, if muhatag ra kanila training largo, then this is a capable ana para nga training, is masayang ra, aside sa ma-waste imuhang effort, murag useless ra pod kay di ni siya ma-apply sa iyang kaugalingan. So, manay dapat nga buhaton una. Organizational analysis looks at factors like company stability, conflicts, competition, downsizing, or expansion. So, ang organizational analysis kuno dapat magtanaw siya sa factor kapare sa mga kompanya, kanang iyang stability, kung stable ba siya, kung makaya ba ni niya, kung ani nga mga panahuna is stable pa ba ni, nagbarug pa ba gihapon ni, and then ang conflicts, ang unsay mga possibilities nga mahitabo like kanang problema. Task analysis checks whether job requirements are being met. So kani kuno task analysis ani nila mailhan kung ang job requirements ba is na-achieve pa ba gihapon, if na-met pa ba ang injuhang kanang naay pagbuhat sa injuhang mga trabaho. Then person analysis identifies which employees actually need training or retraining. So if ang task analysis siya ang mag-check kung ang injuhang trabaho, ang job requirements is na meet, so kani pong person analysis siya ang mag-identify kung kanang tawhana ba
ang need pa og training or dili na. So from the word person analysis, so ang imong i-analyze is ang tao. Then this prevents unnecessary spending by ensuring only those who truly require training receive it. So, kani, makatabang ni si Ja para ma-prevent or ma-stop na to ang mga unnecessary bitaw nga paggasto. Kay, ma-ensure man nimo kanang makahibaw man ka or like, ma-look forward man nimo nga, magamit ni Ja, ingana. Then, di ra masayang ang imong effort, imong time, imong kanang gasto. Kay, kaybaw ka nga, nag-need jud ning tawhana nga imuhang gitrain sa imuhang training. Then next nga procedure is designing the training program. So this phase involves stating the instructional objectives that describe the knowledge, skills, and attitudes that have to be required or enhanced to be able to perform well. So kani ko nung designing the training program, ani nga phase ko no mag-involve na siya og kanang mga instructional objectives nimo, kanang i-describe ng imuhang kamao, ang imuhang skills, ang imuhang knowledge, imuhang kaalam, then imong skills, imong kamauhan, and imong attitude, imong batasan, nga kanang need pa ba siya nga i-enhance or magamit na nimo siya og tarong. So ani is kanang mahibaw-an kung unsay dapat nga training or unsa nga kanang unsay need pa nimo nga ipalambo or imuhang kuha-kuhaan. In short, these are performance-centered objectives that must be aligned with the firm's objectives. Another thing to be considered is trainee readiness and motivation. So in short ko no, ang kaning designing the training program more on performance rajud ni siya magtan-aw sa imuhang trabaho. Then isa pod ko no ana nga dapat i-consider is kaning trainee readiness and motivation. So kaning kanang pag ready sa imuhang trainees kung andam ba sila kanunay, and motivation nila kay one of the factors mong gud pod nga makaapekto na sa ilahang performance kanang ilahang motivation and readiness nila. Kay what if ya sila, then ang imuhang business is need siya og dapat kanang abtik bitaw mo lihok, so di siya swak ana nga trabaho or di sa fit ana. This refers to the trainee's background, knowledge, and experience so that the training to be given to them will not go to waste. So kani ko no siya nag-refer ni siya sa mga trainees background lagi katong knowledge and experience ni siya idang kamauhan sa imuhang gitrain. Kay ana mahibaw-an nimo kung masayang ba niya ang gihatag nga training ni siya or di. Kay nag-need siya ani, so di dyan ni masayang kay kahibaw siya nga nagkuwang siya ani ingana. So dapat i-assess nimo siya, then ani nga part is ang imuhang i-analyze is ang ijahang knowledge and experience. Then different learning principles like using modeling, feedback, and reinforcement, mass versus distributed learning, and others influence the training design's effectiveness. So kani nay mga nga nang lain-lain nga learning principles. So kaning kapares aning paggamit daw og modeling, and then kanang feedback and reinforcement kanang mo hatag sila og comment and mo reinforce pud sila. Then mass versus distributed learning, kanang mass kanang sa kadaghanan ra ba, or kanang distributed learning like ma-cater jud nimo isa-isa ang mga tao. Then ikatulo nga procedure is kaning implementing the training program. Various types of training program implementation include on-the-job training, apprenticeship training, classroom instruction, audiovisual method, simulation method, and e-learning. So, nakunay ka nang naay, mag-implement na ka sa imuhang training program. So, naidagahan nga mga types of training program. Apil na ang on-the-job training. Kung makabantay mo, kana bitong, like, for example, ang ilahang trabaho is, kanang musod na sila sa trabaho, pero kanang nga trabaho is training pa lang na nila, like di pa jud na ingan nga full-fledged na jud sila nga employees. So di trabaho na sila as a training, part of their training. And then kaning apprenticeship training,
kanis kanang kaybaw naman siguro man kanang mga seaman, di ba? Before na sila mosakay sa barko, before na sila makasampa sa barko or madawat, so dapat makaagi pa na sila og apprentice. Apil na sa ilahang training. So ug di na sila maka-apprentice, di na sila madawat. Kani classroom instruction, kaning audiovisual method, simulation method, and e-learning. Kaning e-learning is online learning. Inga na raza. Then ang ikaupat is kaning evaluating the training. Mo ni ikaupat nga procedure, mo ning ikaupat nga buhatonon kung magpa-training ka. So ang imuhang buhatanon is evaluate nimo. The positive effects of the training program may be seen assessing the participants' reactions, their acquired learnings, and their behavior after completing the same training. The effects of training may also be reflected by measuring the return on investment or ROI or through the benefits reaped by the organization, which were about by their training investment. So, ang pag-evaluate daw, ang positive effects sa training, pwede nimo sa nga makita kay pinaagi sa kanang pag-assess nimo sa participants' reaction, ang ilahang na-learn, o sa ilahang behavior, sa ilahang batasan nga gipakita after nila makomplete ang same training. So, ang epekto adto, ma-reflect to siya, pwede siya nga ma-reflect by measuring or pinagi sa pagsukod sa return on investment or ROI. So, nga picture is mo na siya ang training needs analysis or TNA. Then, magamit ni siya nga form para makatabang ni siya pag-identify o pag-record sa kanang training needs assessment sa imuhang gitrain. So, naay nakabutaan ni employee name, position, TNA, nidya. So, ang isuwat ni na ijahangan, then major tasks of position, kanang first nga column, then na i-insert nila ang major tasks of position, like unsa ilahang gitrainingan. Then, training or skills development required, yes or no. So, i-check na nila. Then, if yes, identify what training needs exist. So, unsa kuno if yes ang ilang tubag, so mo-explain sila ana. Then, how will this be achieved? And saan daw na pag-achieved? And then, when? Kanus so ila ra nang i-check din sa ubos na apay mga follow-up questions. Ikalima is ang kaning employee development. So, i-develop na nimo ang imong employees. Employee development is a key part of an organization's career management program. Its main purpose is to align an employee's personal growth with the needs of the organization. To achieve this, employees must understand themselves, their skills, abilities, values, and interests so they can identify the career path they want to pursue. So, aning employee development is isa pud ni siya ka key part sa organization. Ang purpose ani niya is kana bitang para masibo ang personal growth sa imong employee. And para ma-achieve ni is dapat ang employee mismo kaybaw siya sa iyang kaugalingon kung asa siya nagkuwang or asa siya kanang dapita murag mo grow or wa siya ni grow ingana. So dapat kaybaw siya mismo sa iyang kaugalingon or nasabtan niya mismo iyang kaugalingon. Unsa nga skills ang kaya niya, unsa nga kanang abilities nga capable niya og isang value og interest sa iyang ganahan or gusto niya para makahibaw siya og unsa nga career ang iyang gusto nga i-pursue. While employees are encouraged to take responsibility for their own career growth, the organization also supports them by giving regular performance evaluations and sharing information about future plans or possible directions. This collaboration helps create a positive environment for career development, benefiting both the employee and the organization by aligning their goals. So kani, while ang employees is gi-encourage siya nga mo take responsibility siya sa iyang kaugalingan nga career growth, ang organization pod ang mo support niya. And pinagi sa pag-support, iyang tagan og kanang regular performance evaluations para makahibaw pod ang employee kung ni-grow ba siya or wa, or nakatabang ba tong training niya or wa, or asa dapat nga i-apply to niyang na-learn sa training, and so on and so forth. So, kani ko nga collaboration is magtabang ni siya para maka-create siya og positive environment sa organization. Kay ani maka-benefit sila duha, ang employee ug ang organization. So that would be all. Thank you and
naunta mo na learn. Thank you.